Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Amen? Kaya pag krisis, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Huwag kang iiyak-iyak sa isang sulok. Tumayo ka at gapusin mo ang mga pakana ng dyablo. At makikita mo, nakaiba ang magiging bunga ng iyong kapangyarihan. Dahil tandaan mo, ikaw ang lihim na sandata ng Diyos. You are the secret weapon of God to destroy the work of the enemy. Amen? So, laging tandaan mo, ang himala ay nasa bagyo. Nakukuha niyo po? Ilang bagyo na po ang nadanasan ko, milenyo, undoy. Inuutusan ko lang yung baha na huwag tataas, huwag ka tataas. Tumagilid ang mundo. Tumatagilid nga, hindi tumataas. Aawitin ka pa, huwag kang tataas, huwag kang tataas. Hindi, totoo po ito. Amen? Basta linuhuran ko yung garahe, hindi po umakyat yung tubig. Kaya nga po, ikaw ang kinatatakutan ng dyablo. Dahil maganda ang kinabukasan mo. Nakukuha niyo po. Kaya nga pag matindi na ang pagsubok mo, ang ibig sabihin, isisilang na yung malaki mong mga pagpapala. Laging tatandaan mo po na pag ang babae ay humihilab na ang kanyang kabuwanan at malakas na ang kirot, lalo na kung paa ang nauna, suhi. Pero kailangan pabaliktarin mo. Ilan po ang naidalangin ko na ang sabi ng doktor ay CS dahil daw suhi. So, sabi ko, laging ganito po ang style pag suhi. Kakausapin mo yung baby, anak, ayos. Ito lang ang paraan ko ng panalangin. Ayos, anak. Para hindi mahihirapan ng mami mo. Ay, awa po ng Diyos, normal. You have the authority. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang authority. Wala kang pera, utusan mo ang pera na maglakbay patungong wallet mo. Amen? Nakukuha niyo. Ganun lang ginagawa ko, inuutusan ko ang pera. Huwag mo lang uutusay kidlat. Kaya, unawain mo pong mabuti na ang Diyos ay napakabuti. Ako'y walang halaga, kaya ako'y napili ng Diyos. Kaya kung unawain mo pong mabuti ang katotohanan, ikaw ay qualified na maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag mo sasabihing bata ka pa, huwag mo sasabihing matanda ka na, huwag mo sasabihing wala kang pera, dahil sa pagpapasya mo, doon dadaloy ang pera. Sa pagpapasya mo, doon dadaloy ang lakas ng iyong katawan. So, ang tanging may gaganti natin sa Panginoong Jesucristo ay ang ating mga pagsubok. Sapagkat ang paglakad na payapa sa gitna ng pagsubok ay pagsamba na iyong ipinapahintulot na sa Jesucristo ay makagawa ng himala sa iyong buhay. Kaya mga bagyo ay para makita yung residue and remnants of those people who truly and genuinely believe God. Dahil sa lugar na mapanganib, ilalagay tayo para bigyan ng pag-asa yung mga walang pag-asa. Pag naalaala ko na kaya kong mag-ayuno ng 15 araw, kung ako'y naroon, hindi ko mararamdaman ng gutom sapagkat sanay akong mag-ayuno.
At kapag ikaw ay nakita ng tao na hindi ka nagugutom, mawawala ang isipan nila sa pagkain at sila ay magkakaroon ng pag-asa sa Diyos. Kaya ikaw, makapangyarihan ka. Sabihin mo sa iyong katabi, makapangyarihan ka. At ikaw ay lihim na sandata ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kaya magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ako po bawat umaga parang bago pa lang akong naglilingkod sa Diyos. At ang pag-ibig ko sa Diyos at sa aking asawa laging bago tuwing umaga. November of 1979, naglilingkod na ako sa Diyos at parang ngayon pa lamang ako naglilingkod sa Diyos. Paano kang tatanda? Laging bago ang iyong paglilingkod sa Diyos. So, ang titulo po ng mensahe, My Father will give to you in my name. So, tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos aming Ama, Ikaw ang makapangyarihang Diyos na lumikha sa langit at lupa at lahat ng naruroon. Kaya tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng masidhing pagtitiwala at paggalang sa iyo sa pangalan ni Jesus. Huwag po natin kalilimutan na alam ng Diyos ang kanyang balak sa iyo at sa akin. Alam ito ng Diyos. At nais ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin sa Isaiah 48 verse 18. Isaiah 48 verse 18. O that thou hadst hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Kung kayo lamang ay nakinig sa aking mga utos, nagkaroon sana ng ilog ng kapayapaan at alon ng dagat ng aking katwiran. So pansinin po natin, the wave of the sea, the righteousness of God will flow like a tsunami. So yung wave po ay alon. Kung tayo lamang ay magiging mahusay makinig, tatanungin ko kayo ba ay nakikinig sa boses ng Diyos? Ano ba ang lakas at kapangyarihan ng tinig ng Diyos? Babalikan po natin itong 48:18. At tingnan natin sa 29 ng Salmo, ipakikita ko po sa inyo kung ano ang tinig ng Diyos. Mula sa verse 1. At ang sabi po doon, Give unto the Lord, O you mighty, give unto the Lord glory and strength. So pansinin po natin, ang hamon ng hari, bigyan ang Diyos, ibigay sa Panginoon, kayong malalakas at makapangyarihan. Ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatian at lakas. Wow! So hindi ibig sabihin ay mahina ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay malakas. Give unto the Lord glory and strength. So kapag ang lahat po ng ating araw-araw na buhay ay inialay natin sa Diyos, at pinagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng ating kabiguan, lahat ng ating kalungkutan, hindi lamang ang ating tagumpay. Madaling magpuri sa tagumpay, pero napakahirap purihin ang Diyos sa kabiguan. Ang sabi ni Solomon, kayo ba ay magdiriwang lamang sa panahon ng inyong kaunlaran at kasaganaan? Paano sa panahon ng iyong kabiguan? Kailangang iisa po ang ating attitude. Kailangan sa kagalakan, sobra ang ating pagdudulot sa Diyos ng kaluwalhatian. Alam mo po, kung tayo magkukwentuhan ng paramihan ng kabigo at kalungkutan, i-exaggerate ko na, kulang ang maghapon po.
ikukwento ko lang sa iyo, ikabiguan ko. Ang mga pagkalugi, ikukwento ko po sa inyo, ang aking mga kalungkutan, ang aking mga panghihinayang. Dahil hindi ho pwedeng hindi tayo dumaan doon. Dahil mismo ang Panginoon na nagsabi kung paano ang inyong Panginoon hindi kayo higit. At sino si Jesucristo? Dumaan siya sa mga tiisin. Hindi nga tayo naranasan pa natin na ipako ang dalawa nating kamay at dalawang paa. Hindi nga tayo sinusukluban ng tinik na korona. Kaya hindi pa natin naabot yung igting ng mga dinanas ng Panginoong pagdurusa. Kaya nga ang sabi ni Jeremias, kung hindi kayo makakasabay sa kabayo sa pagtakbo, paano sa panahon ng mga pagsubok? Ibig sabihin, kapag hindi ka nagsanay na magtiwala sa Diyos, madadaig ka ng pagsubok. Purihin ho ang Panginoon dahil sa blessing niya sa amin agad. Kasi ho, nung pangalawang gabi pa lang tayo dito na revival, abay may dumating na cheque sa asawa ko. Kaya ako ba, sabi ko, talaga sa bagay kako talaga dumaing ako dahil malaki na ho ang talaga ang gastos niya. Ngayon, may dumating sa kanya na kulang-kulang 50,000. Ngayon, sabi kong ganun talagang, Panginoon ka ako, napakabuti mo talaga. Dahil, ang laki, kasi nagdamadaing ako sa gasto niyo dahil inaabot na ngayon ng 65,000 sa isang buwan. Pati yung gamot, yung injection niya kasi ang napakamahal. At saka yung may gamot din na mahal. Ngayon, kaya sabi ko, napakabuti mo talaga ako, Panginoon. Talagang, hanggang buhay ko talaga, hindi ako makalimot na magpuri ka ako sa iyo dahil napakabuti mo sa amin. At saka isa pa ho na pinagpapasalamat ko rin, kung kayo ho ay may paupahan na bahay, magbigay ho kayo mag-share kayo ang isang kwarto nyo, ipashare nyo dito sa simbahan. Talagang napakabuti rin ho yan. At salamat talaga sa Diyos dahil kahit ang laki ng gastos niya, nakakasya pa rin. Dahil napakabuti ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Kasi nag-share yung asawa ko, di mag-share din ako. God is good. Ang isneshare ko yung nangyari doon nung Merkulis. Namalengke kami dalawang misis ko. Pumunta ako muna sa bangko, nag-cash out ako. Kaya naantala kami, alas 10 kami umalis sa bahay. Naku, nung pag-alis namin sa bahay, alam mo kung anong oras kami umuwi, alas 3:30. Sa tagal na tagal niyang mamalengke, talaga bagot na bagot ako. Uhaw na uhaw ako. Nakita ko yung bote sa tabi ng upuan ko sa sasakyan. Ininom ko, akala ko tubig. Yung pala, naalala ko yung linagay ko sa bote na yung brake fluid. Naku! Mabuti hindi ako linunok. Kung linunok ko, sigurado. Kwan nga ako ngayon, pinaglalamayan. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Hindi ko, napigilan kong paglunok. Alam ko saan ko binuga doon sa Manibela. Binuksan ko kaagad, bumaba ko, tamang-tama merong tindahan. Bumili ako kaagad ng soft drinks. Nagbumug ako ng soft drinks. Isang bote, minumog ko sa soft drinks. Tapos bumili ako uli ng isang bote, yun ang ininom ko. Naku, sabi ko sa misis ko, ang tagal-tagal mo naman mamalengke. Kalay mo, nung matapos kami mamalengke sa palengke, dumaan kami sa sagingan at saka sa papaya.
Naku, bumili ng papaya sa saging. Umabot ng 30 minutos. Akala ko tapos na siya. Pagdating namin sa bigasan, itabi mo. Naku, bumili na naman ng bigas. Umabot na naman ng 20 minutos. Kalay mo, nakauwi kami sa bahay. Alas 3:30. Pagkatapos namin kumain, naligo na ako, nag-base na ako, pupunta na kami rito. Sabi ko sa loob-loob ko, naku, itong misis ko na ito kung mamalengke. Pagkatapos, daing niya, mabuti ikaw, nakaupo ka lang. Hindi ko dala yung antipara ko. Sana kung nadala ko yung antipara ko, nagbabasa na lang ako ng Bible. Dahil may Bible kami sa loob ng sasakyan. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo, hindi ako na-disgrasya. Ang isang pinagpapatotoo ko ba, yung first session ng dialysis, dati-dati, nag-umpukan kami sa umaga. Pero ngayon, kakunti na. Sabi ko sa nurse, sabi ko, bakit kakunti na ngayon yung nagpapa-dialysis? Kasi po, namatay na sila lahat. Ako, di ba mga bata pa yun? Opo, pero namatay na sila eh. Kaya sabi ko, Lord, nagpapasalamat na naman ako ng gusto. Yan ang pinagpapasalamat ko. Lagi yung... Ako pinakamatanda siguro na nagpapadialysis. Pero buhay pa ako, malakas pa ako. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos. To God be the glory always. Pero laging tandaan mo, pag maalab ang iyong buhay sa Diyos, hindi kayang habulin si Elijah kahit takot siya. Hindi siya kayang habulin ng malakas na kabayo. Napakatulin niya. Why? That is the result of his personal, fiery relationship with God. Yan, nais kong maunawaan ninyong mabuti, yung inyong personal na relasyong nakatago sa Diyos, yun po ang napakahalaga para hindi ka mapagod, para hindi ka manghina. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ako'y naaawa, bata pa ay parang hukluban na. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kapag hindi kilala ng tao ang Diyos, matatakot siya na baka siya maghirap. Walang naghihirap na anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti relasyon sa Diyos, alab sa buhay na relasyon na nakatago. Dahil pag matagal kang nasa presensya ng Diyos, magtatagumpay ka sa labas. Oh, purihin ng Panginoon. Nakakalaban pa ako ng marathon. Bakit? Dahil ang marathon, pwede kang tumakbo, pwedeng hindi. Pero pag umawit ka ng umawit sa Panginoon, hindi mo napapansin na naabot mo na ang hangganan. Sumali po ako sa marathon, 3 kilometers. Gusto ko sana 5 kilometers, baka matalo ko si Jonathan. Kaya pinagbigyan ko na siya sa 5. Glory. Amen. So, kailangan lagi kang on fire. Amen. At laging sabihin mo na kaya mo. At kahit hindi mo kaya, sisidlang ka ng Diyos ng kakaibang lakas. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng isang sumusunod kay Smith Wigglesworth at 88 years old, inaakay siya pagtayo sa pulpito. At ang sabi niya, when I look at Smith Wigglesworth sitting down behind the pulpit, I saw all weakness of a man. Pero whenever he stand behind the pulpit, he is a very strong man. It's the anointing. Amen.
Kaya kung ikaw ay lalakad na nasa kapangyarihan ng Diyos, alaala ko nung masusunog ang bahay ng aking pinsan. Katabi ng sinihan. At hindi pa ako marunong na magsansala. Pero 4 lang kami yung sinaunang aparador. Alam niyo yung sinaunang aparador na yari sa Nara? 4 na itakbo namin at hindi tumuloy ang sunog. Nung matapos ang sunog at iaakyat namin, 8 kami, hirap na hirap kami. Ano po ang tawag doon? Yun po yung lakas na nasa iyo. Yun po yung stored power and potentialities na nasa iyo. Kaya kailangang idaang ka sa imposible para gamitin mo yung nakatagong lakas na inilagay sa iyo ng Diyos. Mawawala ang kaduwagan mo sapagkat sa panahon ng krisis, ang kikilo sa iyong inilagay sa iyo ng Diyos na nasa iyong katauhan. Oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo, nagtagumpay ka sa trapiko, nagtagumpay ka sa pera, nagtagumpay ka sa gutom, at sa mga tagumpay mo, malalaki ang susunod. Amen? Dahil inuna mo ang Diyos. Kaya nga, laging hamon ko, ako hindi nag-a-absent sa mga gawain. Alam ko, mga ngaral. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, kung patibayan, walang tulugan, marunong po akong matulog na nakatayo, talo ko kayo ron. Marunong po akong matulog na dilat ang mata. Yan po ay buhay na relasyon. Give unto the Lord, O you mighty, give unto the Lord glory and strength. So what is the need of God? Your praise. Your thanksgiving. Hello. Purihin mo lang ang Diyos. Panginoon, makapangyarihan ka sa gitna ng alon. Panginoon, makapangyarihan ka sa gitna ng malakas na bagyo. Ikaw ang mas malakas. Pumunta ka pa sa parang at sabihin mo, Diyos ko, napakatindi ng kapangyarihan mo. Pero wag mong gagawin pag hindi iniutos ng Diyos. Lipad ka. Pag iniutos lang. Amen? O, purihin ng Panginoon. Verse 2. Ano po ang sabi ng verse 2? Give unto the Lord a glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. At ang sabi sa verse 3, the voice. Sabihin mo, the voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth, the Lord is upon many waters. Kaya pag sinuob mo ang Diyos ng papuri sa iyong lugar ng panalanginan, kapag iyong pinarangalan ang Diyos sa panahon ng iyong pananalangin, kapag lubusan kang nagtiwala, ang tinig ng Panginoon ay kikilos sa malayong dagat. Hallelujah! At pansinin po natin ang sabi ron, the voice of the Lord is upon the waters. Sa atin pong unawain, ang water po ang ibig sabihin ay moving of God. Amen po ba? Kaya pag ang tinig ng Diyos ay nagsalita, ang kanyang pagkilos ay katulad ng tubig. And the God of glory thundereth. Ang kanya pong pagkilos ay parang kulog, maingay. The Lord is upon many waters. Verse 4. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Wow. Wala ka pong talo. Basta mag-aral kang makasanayang marinig ang boses ng Panginoon. Dahil yung boses ng Panginoon, pag narinig mo at iyong sinunod, kasama at kasunod noon ang mga biyaya, mga himala at mga pagpapala, at mawawalan ka ng oras ng pagkainggit, mawawalan ka ng oras ng pagsiselos, sapagkat hindi mo kayang bilangin at buhatin ang mga pagpapalang kasunod ng mga taong nagpupuri at nagpapasalamat at nagsasayaw at umaawit sa Diyos. Woo! Glory! Amen! Kaya nga, kapag nagpatuloy ka, magkaligligan man sa buong Pilipinas, ikaw ang remnant, ikaw ang residue, ikaw yung kakaunting makakasama sa ititira.
Kaya huwag mong katakutan ng lindol dahil maraming namamatay bago dumating ang lindol sa sobrang takot. Maraming namamatay sa bagyo, hindi pa dumarating dahil na-heart attack na, hindi pa dumarating yung kanyang hinihintay. Huwag mong hintayin bagyo, ang hintayin mo, ang Diyos ay nandun sa bagyo. Hindi ang Diyos ang may dala ng bagyo, pero ang sabi ng Biblia, when the enemy comes in like a flood, God will raise up an equal measure against Satan. Katulad ng isang baha, pwedeng gawing bato ng Diyos ang tidal wave. Pero kailangan mayroong lalaki at babaeng matapang na makinig sa boses ng Diyos. Verse 4. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Ako po nabubuhay lang dahil po sa tinig ng Diyos. At hindi ako pwedeng hadlangan at hindi ako pwedeng panghinain sapagkat tiyak ko ang boses ng Diyos. Pag sinabi niyang gawin mo ito, sa simula, walang makakaintindi noon kundi ako. Pero gagawin ko dahil ako ang mananagot sa Diyos. At hindi ako panghihinaan ng mga tao. Siguro hindi ka tinawag. Tungkol po dun sa will of God, yung mga taong nagbaback out ay yung mga duwag. Dahil ang akala ng mga tao, ang kalooban ng Diyos ay walang kabiguan. Meron po. Dahil tayo po'y mahina. Pero totoo ang kalooban ng Diyos. Kaya pag iyong pinanindigan ang kalooban ng Diyos, mawawala yung mga taong pampabigat sa iyong buhay. Iaalis. At iiwan ka at sasabihin, baliw ka. Parang sabi ng Matthew 5:11, hindi na natin titingnan, blessed are you when men revile you and accuse you falsely. So yung mga taong hindi alam ang personal mong narinig na tinig sa Diyos o tinig ng Diyos, lalaitin ka, tutuligsain ka, at kaya mo naman naririnig na nilalait ka, nakikihalubilo ka eh. Huwag kang hihingi ng payo sa taong hindi ka kayang tulungan. Magalak, magpuri at luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po ay aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Ang atin pong mga schedules ng revival para sa buwan ng February ay magsisimula sa February 5, February 12, February 19, February 26. Halina't maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdala ng mga may sakit, may problema at nagugulumihanan at walang kapayapaan, hindi makatulog, anuman ang inyong karamdaman, ang Diyos ay magpapagaling. Sa ganap na 6:30 ng gabi, dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016. Pahihinain lang ang loob mo. Dahil ang kanyang magiging payo ay batay dun sa kanyang kabiguan. Nako, alam mo, pastor, mahirap yung iniisip mo. Dahil wala pang nagtagumpay. So, ang mga tao, ang kanilang karanasan ay pawang kabiguan. Samantalang ang iyong kadakilaan ay nakabalot sa krisis. Hello? God has promised that He will make you great, and that greatness is inside a crisis.
maiintindihan rin po ninyo yan. Dahil darating ka sa krisis, pero sa panahong handa ka na. Pero pag hindi ka handa, hindi ka dadalhin doon ng Diyos. At ang taong hindi niya magagamit ay ang taong laging masama ang loob. Tingnan mo ang iyong katabi. At yung laging merong kinukuyom na galit sa kanilang kalooban. Ang taong galit dito ay madaling magalit. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya kailangang alisin mo ang galit. Amen? So verse 5, the voice of the Lord breaketh the cedars. Yeah, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. Nakakita po ako ng cedar of Lebanon sa Canada. At napakadiretso po, parang pine tree. Pero iba po ang hilatsa. Malaki po. So, isip-isipin mo, pag nagsalita ang Diyos, biyak sa gitna, yung cedar of Lebanon, isa sa pinakamatibay na kahoy. Isipin mo po yung lakas ng kanyang tinig. At kung unawain po natin, pag nagsalita ang boses ng Diyos, makikita mo yung mga imposible at ang mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At ang sabi sa verse 6, He maketh them also to skip like a cow, Lebanon and Syrian like a young unicorn. So pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, tingnan mo po yung bisiro. Bisirong baka. Alam niyo ang bisirong baka? Yung bagong panganak. At ang bisirong baka ay malakas. Kaya nga kung unawain natin, kahit ang young unicorn ay malakas din. Kaya nga ikaw ay napakalakas at para matuklasan mo yan, maghintay ka ng krisis. At makikita mong hindi ka ma-high blood at hindi ka ma-stroke. Alam mo kung bakit? Dahil nagsanay ka sa tagong lugar. The secret of prosperity, the secret of victory is the secret place. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, lililiman ka ng anino ng Panginoon. Anino pa lang yun. Kaya sabi nga ni Moses, ng Diyos kay Moses, Moses, tatakpan ko ang iyong mata. Hindi ko ipakikita ang aking harapan. Ang makikita mo lamang ay likuran ng aking kalwalhatian at si Moses ay halos mamatay. Likod pa lang yun ang kalwalhatian ng Diyos. Na ibig sabihin, ang presensya ng Diyos, ang dala ay kapangyarihan. Ang presensya ng Diyos ay dalay karunungan. Ang presensya ng Diyos ay dalay katapangan. At ikay kikilo sa isang bagay na hindi mo gagawin kung hindi ka nasa presensya ng Diyos. Kaya nga magsanay tayo na mabuhay araw-araw sa presensya ng Diyos. Huwag kang gigising na hindi ka natulog sa presensya ng Diyos. Paano ka tutulog sa presensya ng Diyos? Bago ka matulog, sabihin mo, Lord, into thy hand I commend my spirit. May mga pagkakataong bago ako matulog, Panginoon, kung ako'y mamamatay ngayong gabi, sisiguraduhin ko lang na ako ay pupuntay sa piling mo. Hindi hiwalay sa iyo. Hindi po yun, kahinaan yun po ay kalakasan at yun po ay katapangan dahil tinitiyak mo na ikaw ay laging nasa piling ng Diyos. At yun po ay kinagigiliwan at yun po ay ikinasisiya ng Diyos. Na ibig sabihin, ipinagpapasa Diyos mo ang lahat ng haba ng iyong buhay. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. Kaya po may ligligan. Tingnan po natin sandali sa Zephaniah 2:11. Ano po ang sabi ron? The Lord will be terrible unto them, for He will famish all the gods of the earth, and men shall worship Him, everyone from his place, even all the isle of the heathen. Kahit po yung mga isla ng mga hindi kumikilala sa Diyos, kapag kanyang sinira yung famish, ang ibig sabihin, aalisin niya ang mga Diyos-Diyosan sa isang lupain. Hello?
So the Lord will be terrible against those who worship idols, but not against us. Unto them, and we don't belong to those who worship idol. For He will punish all the gods of the earth. Lilipulin niya, dudurugin niya, alisin niya ang mga imahen sa buong lupa. At sa sandaling mangyari ito, sasambahin siya ng lahat ng tao. So ano ang layon, ano ang intensyon ng Diyos at lilipulin niya ang mga Diyos-Diyosan? Para ang tao, bawat tao, ay sambahin siya. Amen? Everyone from his place, even all the eye cells of the heathen. Mapanganib po ang bahay sa tabing dalampasigan kung wala ang Diyos. Pero basta kasama mo ang Diyos, kahit pa sa maliit na isla, aalaga at puprotektahan ka ng Diyos. Naniniwala ka bang ang Diyos ay personal? Mangyari. Sa Hagay 2:7. Kaya po nangyayari ang mga krisis, trahedya at mga sakuna at mga kalamidad. Iisa po ang layunin ng Diyos. Hindi galing sa Diyos ang mga bagyo. Sinansala ng Panginoon ang bagyo. Pero may layunin ng Diyos para ang tao ay lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Kaya pag iyong nakagawian na hangaring dumalo sa mga gawain ng Panginoon, pagdating mo sa gawain, pupunuin ng Diyos ng kalwalhatian yung lugar. The glory of the Lord abound in this place because you are here. Hello? Ikaw ay kakatagpuin ng Diyos. Ang takdang oras ng Diyos ay sa tuwing tayo'y magtitipon. Hindi yon sa hinaharap. Dahil ang Diyos ay, ang pangalan niya ay I am. Hindi sinabing I was. Hello? Sa takda ng Diyos. At ang takda ng Diyos ay laging kasalukuyan. Amen po ba? Kaya ang pagtanggap ay laging sa kasalukuyan. At pag pinaniwalaan mo na ang Diyos ay nasa panig mo, doon magsisimula ang mga himala. Hindi mo agad matatanggap yung hinihingi mo na merong halaga. Ang matatanggap mo ay yung mga pera-perasong kailangan mong matanggap bago yung malaking pagpapala. Amen po ba? Kaya ang pagtanggap ay sa sandaling ikaw ay dumalangin. Ngayon, ibalik natin sa Isaiah 48:18. Ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay obedience. Oh, that thou hadst hearkened to my commandments! Exclamation mark. Then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Kailangang matutunan mo na hindi ka mamamatay nang wala sa oras. Hello? Dahil hindi ka nilikha para mamatay, nilikha ka para mabuhay. At sa takdang panahon, nag-ibig ng Diyos, hindi ang ibig natin at hindi ang ibig ng doktor, sa panahong ibig ng Diyos, doon lamang tayo mamamatay. Kahit ibig mo pa, hindi ka pagbibigyan ng Diyos. Dahil alam niya, katulad ni Elijah, nung tanungin siya ng anghel, bakit Elijah, ano ang problema mo? Ibig ko nang mamatay. Kagagaling lang niya sa tagumpay sa Carmel. At saka, kung nasa tamang isipan si Elijah nung oras na yon, hindi na kailangan tumakbo pa siyang mas mabilis pa sa hangin. Harapin lang niya yung umahabol ng mga sundalo ni Jezebel, di patay na siya. Alam ng Diyos na wala sa matinong pag-iisip si Elijah. Kahit siya'y matagumpay na propeta, meron din siyang kinatatakutan sa kanyang isipan.
Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. Kaya alisin mo, sabihin mo sa iyong katabi, alisin mo yung lihim mong kinatatakutan. Mababalam ang iyong tagumpay. Pero hindi bale, hindi ka naman mamamatay. Maantala lang yung iyong pagpapala. Kaya payuhan mo siya, huwag mo nang pigilan pa yung iyong pagpapala. Ikaw na lang ang hadlang. Hindi na ang dyablo. Ikaw na lamang ang hadlang dun sa iyong pagpapala. Nakukuha niyo po? Hindi pa, hindi bale. So, atin pong unawain. Sa Luke 17:10, kayo ba'y naniniwalang ikaw ay lingkod? Do you believe that you are a servant? So likewise ye, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Kaya nga, tingnan mo yung duty. Ano ba yung iyong katungkulan? Ano ba yung iyong pananagutan? Kaya pag ginawa mo yung iyong katungkulan, hindi ka pa sasalamatan ng Diyos. Hindi ka pararangalan ng Diyos. Dahil ginawa mo lamang yung dapat mong gawin. Kaya nga, may ilang bagay dito sa verse na ito. I am a servant, and I will not try to give my master better idea. Hindi ko sasabihin sa aking Panginoon, Panginoon, mali yata ang ginagawa mo sa akin. Panginoon, sala ka yata sa oras, sala ka yata sa panahon. Wala po akong karapatan na ganoon. Ang tanging katungkulan at pananagutan ko'y sundin siya. Ano po ang tinutukoy dito? Kahit kapagod ka sa maghapong paggawa, sambahin mo ang Diyos bago ka matulog. Papurihan mo ang Diyos, yun po ang paglilingkod. Purihin mo ang Diyos kahit ikay antok na sapagkat ito ay ikagagalak at ikatutuwa ng Diyos. At ang ikalwa, servants don't complain that they think that the task is stupid. Nung sabihin ng Diyos, sabi ko, Panginoon, tinig mo ito. Sabi ng Diyos, mag-broadcast ka. At ang sabi ko sa Diyos, lagi po akong nangangatuwiran, Panginoon, nagkakamali ka yata ng kausap. Wala akong alam sa broadcast. Wala akong journalism background. Wala akong karanasan sa broadcast. Ang sabi niya, mag-broadcast ka, kaya huwag kang mangangatuwiran pag pinagagawa ka ng Diyos. At nung 6 na buwan na, nung unang taon, ang sabi ng Diyos, mag-daily ka. Sabi ko, Diyos ko, ito't baon na ako sa utang sa 1 hour a week. Kilala kong tinig ng Diyos yun. Mag-daily ka. At ang sabi ko, Panginoon, ito po yung pangangatwiran ng mga lingkod.
Sa honeymoon stage, pagbibigyan ka ng Diyos. Ano ang honeymoon stage? Pag ang lalaki at babae bagong kasal, nagpapakiramdaman ang bagong kasal kung sino magluluto. Normal yan. Ganon din ang bagong relasyon sa Diyos. At dahil ako'y nagrereklamo, pero ang Diyos, kahit sa kakulitan ko, ay nagsalita pa rin. Lapitan mo ang station manager at sabihin mo, pinagbo-broadcast kita ng libre. Tinig kaya ng Diyos yun, stupido yata yung payong yun. That is stupid. Dahil walang tao na papayagan akong mag-broadcast ng walang bayad. Pero sinunod ko po ang boses ng Diyos. At sabi ko doon sa station manager, inutusan po ako ng Diyos na mag-broadcast daw ako sa inyong istasyon ng libre. At sabi niya, brother, ako rin po ay may Diyos. Pero ang alam ko sa ibabaw ng lupa, lahat ay may bayad at walang libre. Pero, eto po, makikipagkasundo ako sa inyo. Magbigay ka lang ng 1.5 by Monday. At ang sabi ko, 1.5 nga, wala po ako libre. Hindi, magbigay kang 1.5. At pag nakapagbigay ka, daily ka. Pay when able. Hello? Mag-broadcast ka lang ng mag-broadcast at pag may nagsusustento na sa iyong tagapakinig, bayaran mo naman ako. At yun po ang nangyari. Kaya nga po, pag may ipinagagawa sa iyo ang Diyos at pakiramdam mo'y mali, hindi kalooban ng Diyos. Kaya marami po ang namimiss ang kalooban ng Diyos dahil ang kaniyang pagpapasya ay nakatingin sa kaniyang sarili dahil ang tao, iwas hirap. They don't want to be uncomfortable. They don't want to be ashamed. Kapag Diyos po ang nag-utos, gawin mo lang. Kahit mapahiya ka, iaangat ka pa rin ng Diyos. Kaya isa pong lingkod, must not try to decide if they are in the right mood to do it. Huwag mong pakikiramdaman kung feel mo o hindi. Parang hindi ko yata type. Hindi po. Hindi mo pakikiramdaman ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Gawin mo lang. At kasunod ang probisyon. Amen. Servants don't decide if the task is within their dignity to perform it. They just do it. Hindi na sinusukat ng lingkod ng Panginoon kung kaya niyang matapos yung ipinagagawa sa kanya. Ang mahalaga, gawin mo at ikaw ay susustentuhan ng Diyos. Gawin mo at ikaw ay tutustusan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, the closer you get to God, the more obedient you must be. Kaya pag lagi kang lumalapit sa Diyos, magiging kang masunurin sa Diyos. Kaya ang pagsubok ay kasangkapan para lagi kang lumapit sa Diyos. When we step into the presence of God, we are exposing ourselves to eternally powerful forces. Kapag tayo po ay pumasok sa presensya ng Diyos at pag nahilig po tayo sa panalangin, ikaw ay pumapasok at ang buong langit ay tumatrabaho sa iyong paligid. Psalms 84:11. Ano po ang sabi ng Psalms 84:11? At ang sabi po nito, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kapag ikaw po ay nagbababad sa presensya ng Diyos, magiging ka pong masunurin. Amen po ba? Ano ang ginagawa ng mga Amerikano? Nagsasanbat. At sila po ay nagkakakulay ng tan. Because of the radiation of sun energy. Kaya nga unawain mong mabuti, ang pagtigil sa presensya ng Diyos para kang ipinapasok sa cobalt treatment. Malulusaw ang impurity sa iyong pananampalataya.
Malulusaw ang impurity sa mga selyo ng iyong katawan pag lagi kang bababad sa presensya ng Diyos, sapagkat ang presensya ng Diyos ay katulad ng araw na magkakanlong at kukubli sa iyo at mawawala ang cancer, mawawala ang lahat ng uri ng karamdaman. Why? Because you spend more time in the presence of God. At ang pangako dito, no good thing will be withheld from them that walk uprightly. And what is the walking uprightly? Lagi kang nakadepende sa Diyos at hindi mo pinatututuo na hinahadlangan ka ng sakit. Hindi po totoo yun. Dahil ang sakit ay hindi titira sa katawan. Malibang ipahintulot natin. Alin ang paniniwalaan mo, pakiramdam mo ang salita ng Diyos? Alin ang totoo, ang salita natin o ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay mas mataas sa salita ng tao. Kaya huwag mong pagtitiwalaan ng salita ng tao, ipaglaban mo. Once you stand on the Word of God, fight the good fight of faith. Amen po ma? Kaya nga, depende ito sa iyong desisyon. Gusto mo bang patayin ka ng TB? O patayin mo ang TB? Hello? Kaya nga, nasa desisyon mo po ang iyong kagalingan, nasa pagpapasya po ang iyong kasaganaan. Spend more time in the presence of God. Spend less time in gossip, on TV. Pwera na lang kung yan ay EBN. Amen? Kaya nga po ngayong gabing ito, make it your priority to destroy the wall of sin. Gawin mong pangunahin sa iyong buhay sa maghapon araw-araw na wasakin mo ang pader ng kasalanan. At makikita mo ang kaginhawahan. Makikita mo ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Hinahayaan niyang maliglig ang langit at lupa para magkaroon ng hangarin ng tao sa Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. At kapag humingi ka sa iyong ama, katulad ng ginagawa ko, laging tandaan mo, our Father is affluent. He owns everything. He created all things. Amen? Kaya pag lalapit ka sa ama natin, huwag kang hihingi ng kakaunti. Insulto yun sa kanya. Siyang may likha at may ari ng langit at lupa at hihingin mo lang ay 1,000. Hindi, insulto mo ang Diyos. Do not insult God by small asking. Lumapit ka sa Diyos at hingin mo ang buong daigdig. Ask of me and I will give you the heathen as your inheritance and the whole earth as your possession. Do not ask small asking. Ask the greatest and the biggest thing. At magugulat ka sa mga himalang mangyayari sa iyo. At sa susunod, hindi ka na patay-patay. Ikaw ay masigla at ikaw ay laging energetic and dynamic because you have a personal experience of the accompanying presence of God. Let us pray. Father, you are so great and allow us to always approach you and make us speak of our inheritance in Jesus Christ. Sa bawat paglapit namin sa iyo, ang aming laging babanggitin sa iyo ay yung aming mana. Araw-araw hihingin namin sa iyo ang aming mana, ang aming mana, ang aming mana, ang aming biyaya. Sapagkat ito ay itinakdat, iyong inihanda para sa mga hihingi. Dahil ito ay amin. Legally, ito ay amin. Dahil kami ay anak mo. Sa iyo ang kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries,
Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016.